Ako mga kapatid, naniniwala ako 'no, na isa sa mga dahilan o baka eto yung pinakadahilan kung bakit pinag-aagawan ang West Philippine Sea ay dahil sa napakasagana at napakayaman nito sa natural resources. Isa na nga diyan mga tol ang tinatawag nating itim na ginto o yung tinatawag na langis mga tol. Na pinapaniwalaan ng iba na kung ito daw mga tol ay mamimina ng Pilipinas o madi-drill ng Pilipinas, eh talagang magtatamo tayo ng pag-asenso 'no, pag-unlad ng ating bansa, pagyaman ng Pilipinas mga tol. At ito ay, nakapaloob yan, sa West Philippine Sea, exclusive economic zone ng Pilipinas. Na sad to say, hindi natin magawa kasi, bukod sa wala daw kakayanan ng Pilipinas pa, wala pa tayong sapat na equipment, eh, andiya pa yung mga banta mga tol ng ibang mga bansa like for example China na alam mo yun, nagnanasa rin dito sa yaman na 'to mga tol. No, kasi kailangan din naman ng ekonomiya nila kahit na nga may hatol na ang korte, kahit na hindi sinasang-ayunan ng international law o ng UNCLOS yung kanilang claim na Nine Dash Line, eh talagang ipinipilit nila yon mga tol. Pero dito sa panonoorin natin, eto video 'to 'no, bago lang 'to mula kay Kian Thoughts 'no. Tinalakay niya mga kapatid ang, about dito sa oil and gas exploration sa West Philippine Sea, eh, magsisimula na daw mga tol. Hindi ko pa napapanood 'to pero nais ko 'tong bigyan ng commentary reaction video. Puwede niyo ako samahan mga tol, lalong-lalo na diyan sa mga may alam, 'no, puwede niyo ako samahan mga tol at, magbigayan tayo ng komentaryo ngayong araw na 'to. So bago natin 'to simulan mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts. Kung 'di mo pa napapanood 'to, puwede mong puntahan sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa may description sa ibaba. No? At kung trip mo naman yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video ganito. So huwag mo rin kalimutan paki-like mga kapatid. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Itim na ginto o mas kilala bilang langis, yaman na tila ba kumukontrol sa paglago ng maraming ekonomiya sa iba't ibang mga bansa. Pero sa nagdaang mga taon, unti-unti nang natutuyo ang pinagkukunan ng langis, partikular na sa gitnang silangan na bahagi ng ating mundo. Kaya naman umugong ang mga bali-balita ukol sa oil and gas exploration o ang proseso ng paghahanap ng langis upang kalaunan ay makuha at mapakinabangan. Isa na nga ang bansang Pilipinas sa nakitaan ng hitik na reserba ng langis, partikular sa West Philippine Sea. Kaya hindi Kasi na kung titingnan nakakapagtaka niyo, na pilit itong stop muna natin. Alam niyo mga tol, totoo na nauubos talaga yung mga langis, nauubos yung mga krudo at hindi man sa agarang panahon, pero darating ang panahon talaga mauubos 'yan kasi hindi ito yung tinatawag nilang ano, yung renewable mga tol na power, 'di ba? Pinagkukunan natin 'to mga tol, pero ang mundo nga daw natin, eh, wala pa 'yan sa ano, wala pa 'yan sa ano, type 1 civilization mga tol. Doon nasa kalahati na tayo pero hindi pa kasi talaga natin nama-maximize yung potential ng ating daigdig. Pasira na nga hindi pa rin naaano, 'no, nakukuha yung buong potential, eh. Hindi pa natin masyadong nagagamit yung mga renewable power source katulad halimbawa ng araw. Though nagagamit na natin sa iilan-ilan pero dapat 'yan talaga ang mas gamitin natin, 'di ba? Sa hangin nagagamit na rin naman yung hangin, pero yung pinagmumulan talaga ng power supply natin o ng power source natin mga tol, eh, paubos na rin 'no, katulad nitong mga pinagkukunan natin ngayon sa araw-araw. Mahalaga 'to sa atin, eh, etong gas at saka mga krudo, lalong-lalo na pagdating sa transportasyon napakahalaga niyan. Ayan ang nagdidikta rin mga kapatid minsan sa takbo ng ekonomiya natin, 'di ba? Kakitaan niyo naman nung nagkakaroon ng giyera, eh, apektado talaga pamumuhay natin lahat-lahat. Nagkakaroon kasi ng tinatawag na domino effect, 'no, kapagka tumaas etong, krudo, sunod-sunod na 'yan mga tol. Pati mga pangunahing bilihin natin tumataas na. So kailangan talaga na magkaroon ng mai-develop pa 'no, ang ating daigdig. Marami namang mayaman diyan, eh. bansang Pilipinas sa nakitaan ng hitik na reserba ng langis, partikular sa West Philippine Sea. Kaya hindi na nakakapagtaka na pilit itong inaangkin ng dambuhalang bansang China
at maging ng iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa kasalukuyan, usap-usapan naman na magaganap na ang bagong yugto para sa paglago ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas dahil sa balitang muli nang magsisimula ang isang proyekto para makuha ang bilyong-bilyong reserba ng langis sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Uy, kung totoo yun, talagang malaking tulong sa Pilipinas yun. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Subscribe kay Kian Thoughts. Ang bansang Pilipinas ay isang bansa na kilala dahil sa masaganang mapagkukunan ng likas na yaman at isa na nga rito ang bilyong-bilyong mga reserba ng langis at gas sa iba't ibang bahagi ng ating arkipelago. Isa pa nga rito ay ang tinatawag na liquefied natural gas o LNG. Sinasabing isa ito sa pinakamalaking yaman na mayroon ang ating bansa na hindi pa natin gaanong nasisiyasat at napapakinabangan. Hindi may pagkakaila na ang Pilipinas ay patuloy na dumaranas ng mga rotational brownouts at sobrang taas ng singil sa kuryente. Tama. At napakataas din ng presyo ng gasolina. Dito sa Pilipinas, isa ang bansa natin mga tol sa may mataas talagang singilan sa kuryente. Yun din ang dahilan kung bakit yung ibang investor dito nagdadalawang isip mag-invest mga tol eh. Kasi ang laki ng kuryente. Diba? Ang laki ng singilan natin dito eh. Bagay na naging matinding suliranin na ng bawat Pilipino sa araw-araw. Tama. Sinasabing maaari pa nga itong lumala sa hinaharap dahil sa posibleng pag-usbong ng napakalaking krisis sa enerhiya. Isa sa mga tinututukan ngayon ng Administrasyong Bongbong Marcos ay mga oil and gas exploration sa ating bansa. Ayon sa report ng United States Energy Information Administration, tinatayang mayroong 5.4 billion barrels ng langis at 55.1 trillion cubic feet ng natural gas ang reed bank o ang recto bank na matatagpuan 120 miles mula sa Palawan coastline. Pasok ito sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone na pinapayagan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ulat na inilathala ng Vera Files noong July 18, 2024, sinasabing inalis na ng Malacanang ang moratorium o ang pagbabawal sa oil and gas exploration sa Recto Bank. Kaya naman maaari nang ipagpatuloy ng Forum Energy Limited ang kanilang pagkontrata sa mga barko na magsasurvey at magsasagawa ng drilling operation sa mga lugar na mayroong reserba ng langis. Ang Forum Energy Limited na subsidiary ng PXP Energy Corporation ay majority-owned ng business tycoon na si Manny Pangilinan. Ang kumpanyang ito ay nabigyan ng Department of Energy ng Service Contract Number 72 sa kabuuan ng Recto Bank na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ayon sa isang highly reliable source ng Vera Files, hindi daw nito alam kung may pinirmahang kontrata ang Forum at ang Palasyo, pero ang alam daw niya ay unofficially lifted na ang moratorium o ang pagban sa exploration project kaya pwede na raw magsimula ang kumpanya ni Manny V. Pangilinan. Ang Vera Files ay alam naman natin na isa sa mga fact-checker news organization na kumakalaban sa pagpapakalat ng fake news, lalo na sa mga lumalabas na impormasyon sa Pilipinas. Kaya naman alam natin na hindi ito basta-basta maglalabas ng mga maling impormasyon. Ang proyektong gagawin ng Forum Energy Limited ay naglalayon din na pumalit sa Malampaya gas field na inaasahang mauubos na sa pagpasok ng 2027. O, tignan nyo. Tulad nitong Malampaya gas field, mga kapatid, paubos na. Diba? Hindi talaga siya pang forever eh. Diba? Kaya talagang kailangan mas makaisip pa ang mga tao gamit ang teknolohiya natin kung paano natin mayu-utilize yung iba pang mga pwede nating pagkuhanan ng enerhiya. Diba? Ang Malampaya gas field na makikita naman sa SC38 na matatagpuan halos 80 kilometers lamang mula sa hilagang kanluran na bahagi ng Palawan. May lawak ito na 83 hectares at ito ang kaisa-isang natural gas field ng ating bansa sa kasalukuyan. Taong 1992 nang madiskubre ang malaking deposito ng natural gas sa bahaging ito ng Palawan.
Karamihan sa mga reserba na matatagpuan dito ay ang methane na galing sa mga bulok na organic materials at mga fossils na ilang libong taon nang nakabaon dito. Siguro darating talaga panahon 'no. 'Di ba ngayon may mga electric car na, 'di ba? Pero kasi ang kuryente natin mga tol ginagamitan naman ng coal 'yan, 'di ba? Mauubos din 'yun mga tol. Pero siguro pagdating ng panahon mga tol, since na meron na-develop na nila yung mga electric vehicle, baka darating siguro panahon yung mga electric vehicle ang power supply nila meron silang mga battery, 'di ba? Tas ang power supply nila kukunin nila sa liwanag ng araw 'no? Ang ganda nun 'pag dumating yung panahon. Unang-una siyempre, para sa kalikasan natin hindi na siya magbubuga ng mga maiitim na usok, maaanong usok. Tas hindi na rin niya kailangan pa ng enerhiya na mula sa mga, alam mo yun, yung mga power station, sinasaksakan. Kusa siyang nagcha-charge habang umaandar siya basta may liwanag ng araw. 'Pag sa gabi naman, meron siyang nakaimbak sa battery naman niya, 'di ba? Hindi naniniwala ako kakayanin ng taong ma-develop yung gano'n. Siguro baka nga ngayon pinag-aaralan na nila 'yan, eh. Kasi darating talaga panahon mga tol, mauubos at mauubos itong mga supply natin dito. Katulad nito halimbawa yung tone-toneladang dami ng langis na ano, na makukuha rito sa West Philippine Sea. Mauubos at mauubos 'yan, eh. Ang tanong baka nga hindi pa natin mamina 'yan dahil sa samot-saring tensyon na puwedeng mangyari diyan, eh. Isa ito sa hinihigop at pinoproseso ng Malampaya gas field upang magsilbing fuel sa mga power plants sa Luzon na siya namang nagbibigay ng kuryente sa atin. Hmm. Taong 2021 nang magsimula ang operasyon ng gas field na ito at nakakapagbigay nga ito ng produksyon na aabot sa 12.1 million cubic per day. Ito ay napakalaking kontribusyon sa supply ng kuryente sa Luzon at kumita na rin ng halos 12 million US dollars mula nang mag-operate ang gas field na ito. Wow. Sa kasamaang palad, sinabi ng Department of Energy na unti-unti nang nauubos ang deposito ng natural gas sa Malampaya at malaki ang posibilidad na tuluyan na itong masasaid pagpasok ng 2027. Lapit na Pag yan. nagkataon, magkakaroon ng napakalaking krisis sa enerhiya sa buong Pilipinas kung hindi ito mapapaghandaan. At imagine mo kung anong itataas pa ng kuryente natin ngayon mga tol. 'Di ba ngayon sobrang taas na nga ng kuryente natin, ay nako. Kaya kailangan din naman natin ngayon ng nuclear power plant. Kasi sa ibang bansa mga tol, gumagana na yung nuclear power plant nila. Sa atin, sana noon pa tayo merong ganun, eh. Kaso nagkapolitikahan, eh. Yun ang problema. Sa ngayon ay puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Marcos administration upang maresolba ang problema na ito. Kaliwat kanan ang ginagawang paggawad ng ating gobyerno sa mga service contract sa iba't ibang kumpanya na siyang magsasagawa ng pagsasaliksik at drillings upang maibsan na rin ang patuloy na pag-angkat natin ng langis galing sa ibang bansa. Iruin mo, no? Maangkat tayo ng ganun sa ibang bansa. Kaya yung ibang bansa mga tol, basta meron silang deposito ng langis at namimina nila, alam mo mayaman yung bansang yun. Tingnan mo sa Middle East, di ba? Kahit na mga nasa disyerto sila pero maunlad. Ayon kay former Associate Justice Antonio Carpio, napaka-importante na masimula na ang proyektong ito sa lalong madaling panahon dahil maaaring magkaroon ng energy crisis sa buong Pilipinas sakaling hindi mariresolba ang papaubos na natural sources ng Malampaya gas field. Kung hindi makukuha ang langis at ang mga gas reserves sa Recto Bank, kakailanganin pa nating mag-import ng mas marami pang liquefied natural gas at siguradong lalo pa itong magpapataas sa inflation rate ng ating bansa. Tama. Dahil kaakibat nito ang pagtaas ng higit sa 50% ng binabayaran nating mga kuryente. Gayon na rin ang pagtaas sa singil sa mga gasolina na sa kasalukuyan ay alam naman nating umaaray na rin tayo Tama. sa ating mga bulsa. Pero mo magkano na ngayon? Magkano litro dyan sa inyo? Comment ka nga. Kung meron kang sasakyan, magkano ang litro ng ano lang? O regular lang tayo, unleaded. Magkano litro dyan sa inyo? Kasi alam ko iba-iba ang presyo sa bawat lugar, eh. Pero sige nga, comment ka magkano sa inyo. Dito kasi sa amin, 62 pesos, eh. Pero tol, ang laki na nun. 62 pesos, di ba? Wala nang 2 litro ngayon ng 100 pesos. Grabe, di ba? Ang naabutan ko pa nung medyo bata pa ako nun, nasa 25 lang, eh. Pero mo 4 na litro ang 100 pesos mga tol.
'di ba? Mafo-full tank mo na yung, motorsiklo mo ng wala pang ₱100. Pero ngayon grabe. Matagal nang naibigay ang service contract number 72 sa Forum Energy Limited na kumpanya ni Manny V. Pangilinan, pero isinantabi muna ito ng dating Pangulong Noynoy Aquino at ibinan ang proyekto noong 2014 dahil sa tumataas na tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sinubukan namang alisin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2014 moratorium sa oil and gas exploration noong 2020 at 2022. Magsisimula na sana muli ang operasyon sa proyekto na ito, pero ayaw ni Duterte na magalit ang kaibigan niyang China. Kaya naman ang ginawa ng dating Pangulo ay nakipagnegosasyon ang kanyang administrasyon sa China para sa isang Oil and Gas Joint Development Agreement. Sa kasamaang palad, hindi rin ito natuloy sapagkat labag ito sa ating konstitusyon. Kaya naman ang problemang ito ay umabot na sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung inyong matatandaan, sinabi ni President Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA na gagawa ng paraan ang kanyang administrasyon upang maisakatuparan ng oil exploration project sa West Philippine Sea sa kabila ng pangaharas na ginagawa ng China. At kaya mas lalong tumitindi ngayon ang tension dito sa West Philippine Sea dahil dito mga tol. Kasi desidido talaga ang ating gobyerno igiit yung ating karapatan. Sa atin naman talagang nasasakupan. Hindi naman may para sa mga Pilipino yan mga tol. Pagkakailan na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Recto Bank dahil pasok ito sa 200 nautical miles na nakasaad sa UNCLOS. Bukod dito, idineklara na rin ito na naipanalo ng ating bansa sa arbitration kontra sa China noon pang 2016. Dahil nga sa mga balitang inalis na ng Malacanang ang pagban sa oil and gas exploration sa Recto Bank, tumaas ng 50% noong Miyerkules ang presyo ng bahagi ng upstream oil and gas company na PXP Energy Corporation. Kapag opisyal na ang announcement ng gobyerno, siguradong masisimula na ang plano ng kumpanya ni MVP para sa mga assessment ng hydrocarbon potential at ang pagdidrill at pagdevelop ng dalawang oil well sa Sampaguita Field sa SE-72 o sa bahagi ng Recto Bank. May papadala na rin ng kumpanya mga survey vessels at magbubukas na muli ang operasyon sa contract area ng teritoryo na ito. Sa muling pagbubukas ng operasyon upang masiyasat at makuha ang natural na yaman ng Recto Bank sa West Philippine Sea, siguradong malaki ang maitutulong nito sa pilit na bumabangon na ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Para sa inyong mga reaksyon, diba? Sobrang laking tulong nito mga tol kung mamimina natin yan, kung mapapakinabangan ng Pilipinas. Tulad nga ng sinabi ko nung nakaraan na itong mga reaction natin, hindi lang tayo ng mga Pilipino ngayon na maikinabang dyan sa West Philippine Sea, kundi pati yung mga susunod nating henerasyon. So kung ito ay isusuko natin sa China, di ba? Dahil nga sa tumitinding tension dyan, ayaw natin ng gera, syempre. Kung ito ipapaubaya natin sa kanila, anong mangyayari na sa Pilipinas niyan? Mauubos na yun dito sa Malampaya Gas. Diba? Malaking impact niyan pagdating sa kuryente natin. Alam niyo na, kahit na nagtaas tayo ng minimum wage sa mga sahuran, dito lang naman sa metro yan eh. 'Di ba? Actually, mahirap pa rin at mababa pa rin na sweldo pagdating sa probinsya. Dito mga tol 'di ba? Kakasya pa ba yung sinasahod? Syempre pag tumaas ang kuryente, asahan nyo mga tol, maaapektuhan din pati yung ibang mga produkto kasi syempre sa mga factory niyan, sa mga pabrika, gumagamit sila ng kuryente. Yung binabayad nila sa kuryente, ipapatong nila dun sa produkto nila syempre. So tataas talaga yan, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.